Okay mga par, magandang araw sa inyo lahat. Welcome muli sa aking YouTube vlog. Okay, ngayon for today's vlog, meron tayo isang sasakyan na ayusin ulit. Na ang problema naman ay air condition. So samahan niyo po ako sa video na to at para ipakita kung paano natin ito troubleshoot ang mga problema ito. Mga par, bali ang gagawin natin ngayon itong L3 na to, ang problema niya nung kasagsagan ng biyahe, biglang nawala yung lamig ng aircon. Ngayon, susubukan natin ngayon, i-gauge natin and then papaanda rin natin para i-check natin kung ano yung naging dahilan. Ngayon, kinabitan natin siya ng gauge manifold. Ayan, may reading naman tayo. So, may laman. Ang ating na low side is may pressure na almost 100. At ang ating high side is nasa 100. So may laman ng ating line. So may pressure siya. Ngayon, subukan natin paanda rin. Tingnan natin kung ano yung magiging reaction ng ating manifold. At saka tingnan natin yung mga parts niya kung nagpa-function naman. Okay. So paanda rin natin. Ayan, maandar na. Ngayon, paanda rin natin ang aircon. Ayan, gumagana na yung blower niya. Then, angat natin yung thermostat. Ayan, pumitik naman ang thermostat. Pumitik ang thermostat. Tingnan natin yung compressor. Ayan, kung mapapansin natin, bumabomba yung compressor. Kasama siya sa pag-ikot ng makina. And then, yung blower. Check natin yung blower sa likod. Sa gilid pala. Ayan, gumagana yung mga blower natin. So ngayon, tingnan natin yung reading ngayon kung meron siya reading. Ayan mga guys. Kung makapansin nyo, hindi nagbago yung kamay ng ating manifold. So ibig sabihin, wala siyang nasa-sense na reading na fresh na pump or circulation dyan sa ating line. So kaya walang lamig talaga to. Ayan, kung makapansin natin, umiikot naman din yung compressor kasama ng makina. So ito ngayon yung ito-troubleshoot natin kung bakit nagkaganto to. Ayan o, hindi man lang gumagalaw kahit nakapiranggot yung mga kamay ng ating gauge manifold. Pero meron siyang may pressure siya. Check din natin kung wala namang leak na nangyari para maging cause na mawala yung lamig. So ito lang ang isang problema, walang bomba. So hindi nagsi-circulate yung pressure niya. So ibababa natin yung compressor nito para malaman natin, i-compression test natin yung compressor to kung may compression pa. Okay, so check na natin. Ayan mga par, bali na-discharge natin yung laman niya, yung refrigerant. So ayan, naka-open na to. Ayan, wala na. So wala nang pressure. So naisalin natin dito sa tanke yung pressure or kung may refrigerant man laman pa yan. Ngayon, ito yung sunod nating step. So tanggalin muna natin yung linya ng baterya, kahit isang linya lang, bago tayo magbaklas dito. So kailangan nating i-clear muna tong lugar na to para matanggal natin yung belt, and then tsaka natin ipo-pull out yung compressor sa ilalim. Tatanggalin natin yung mga connection ng tube niya. So para ma-pull out natin yung compressor and ma-check natin kung ano meron sa compressor, kung bakit hindi bumobomba kahit na nakasama siya sa ikot ng makina. Okay, baklasin ko lang muna to. Mga parbali na natanggalan natin yung pagkakakabit ng pump belt
Yung idler mismo na nagpapahigpit sa fan belt, gamitan lang nyo ng 17 na socket, tapos babatakin nyo lang siya pakanan para mailus nyo yung fan belt. So sa part na to, natanggalan natin yung fuel filter. Ayan yung fuel filter. So hindi kasi natin ma-access tong fan belt na to na matanggal para kung hindi natin aalisin tong fuel filter. So yan, tanggal na yung fan belt. So ang gagawin lang natin is i-pull out na yung compressor doon sa pagkakatornilyo sa bracket, tsaka yung linya niya mismo ng mga copper tube. Okay, so tanggalin naman natin ngayon yung compressor na. Okay guys, bali nabaklasan natin yung compressor, naibaba na natin. So yan, wala na siya doon sa yan yung pagkaka-bracket niya, natanggal na natin. So ito yung compressor. Ito kagad ang napansin ko sa kanya. Yan. So napansin ko kagad sa kanya itong nguso, no? Nung may pressure siya, bago natin discharge yung yung mga preyon niya, medyo may laban. So ang nagdadala na pala nung laban niya is yung pressure na lang niya. Pero ngayon, ayan napakaluwag ikutin. So ibig sabihin, bumitaw na to sa loob. So hindi niya na naidadrive yung mga piston dito sa loob ng compressor. Ayan. Ngayon, tingnan natin kung may black oil to, kung sakaling sana bumitaw lang at nawala na ng compression sa loob. Ngayon, kung dahil sa pagkakabitaw niya, halimbawang may pumakat sa loob, kaya bumitaw itong harapan, malalaman natin kung may kayod. Check natin kung may black oil to. Yan. Ayan. Mga boss. Sir, black oil. Yan. Ibig sabihin ng rebaba na yan, may kayod to sa loob. May langis siya. Kaso nga lang, yung pagkakabitaw nito, may problema to na nangyari sa loob. So ito, wala tayong magagawa dito kundi ibaba lahat. Lilinisin natin lahat to, pati yung mga evaporator niya, condenser niya, pati yung mga linya niya. Ayan kitang kita. Yung kulay gray na yan, rebaba yan. Yung oil niya is yung maputi pa. Ayan. May rebaba na. Ayan, rebaba yan. Nagaling sa loob. Ayan, dami. Okay, so wala tayong magagawa kundi ibaba lahat ng mga nito, linya. Kasi kung papalitan natin ng bagong compressor at hindi natin lilinisin yung mga linya niyan, magdadamay ulit to. Magdadamay ito sa loob tong mga rebaba na to. Okay, so pull down lahat to, tapos linis tayo, cleaning, flushing, tapos reinstall, tapos palit tayo ng compressor. Okay, mga par, bali ito na. Nabaklasan natin to sa unahan na evaporator. Ito siya. So tanggal na. Ngayon bibiyakin din natin yan para linisin, tapos ipa-flushing natin yan. And then itong condenser na ibaba na rin natin. Ayan siya. Ayan yung receiver dryer niya. So ang naiwan na lang doon is yung fan niya. So madali lang linisin dyan niya kahit na nakakabit. So ang kagandahan lang ito, na paghihiwalay natin siya doon sa ilalim. Iba kasi talagang buong tatanggal. Kaso ito, naiwan doon. So pwede na naman natin siya linisin dyan mismo sa niya, pagkakalagay niya dyan. Importante na hiwalay natin itong condenser. So naibaba na rin natin siya. Iyan. So tanggal na rin. Ayan yung mga naiwan linya sa taas. Okay, so same din. Bibiyakin din natin to, tapos lilinisin natin.
Okay mga par, bali ito yung mga piyesang bibili natin kasabay nitong compressor. So bibili tayo ng dalawang expansion valve. Ito yung nasa harap, ito yung nasa likod, pero parehas lang naman ang sukat yan. Receiver dryer, papalitan na rin natin yan bago. And then itong ating compressor na nag-black oil o nasira. So 15C ang compressor na to. So bibili natin to, tapos additional baka magpalit na rin tayo ng mga O-ring. Kukunin ko mamaya yung mga O-ring do sa mga linya. And then flashing, refrigerant, and compressor oil. So yun yung mga bibili natin. Tapos pag nalinis na natin, after ma-flashing, magli-leak test tayo. Okay? Opo. At yan mga par, bali nabaklasan natin. So ito yung nasa unahang evaporator natin. Yan. Tapos ito yung ating condenser. Tapos ito naman yung ating evaporator sa likod. Ang pinaka-dual natin sa likod. Yan, nandun yung LC. So dyan na natin lilinisin yan mamaya, yung fan. Okay, ngayon dito mapansin natin, grabe dumi itong sa harapan. Ngayon lilinisin natin to, tapos ipa-flashing natin. And then itong sa condenser, ayan, nakita natin ang dami rin dumi. So nabumabara yan sa ventilation ng ating condenser. So isa rin yan sa nagpapahirap para lumamig yung ating system. Itong sa likod, hindi siya masyadong ganun kadumi, pero lilinisin na rin natin yan. Tapos ipa-flashing na rin natin. So lahat yan pa-flashing natin, pati yung mga linya nyan, bubugahan natin yan ng flashing. Okay mga par, bali bago natin linisin yung part, ito lang isang problema natin. Itong nasa panlikod natin is meron ng kalumaan, kaya nung binabaklas natin nagkakalagas-lagas na itong mga parte niya, itong mga maliliit. So mamano-mano hilinis na lang natin to para hindi na mapuwersa itong mga part ito, kasi pag sinilangan natin sa power spray baka magkalagas-lagas to. So tapos pag nalinis natin, inidikit natin to kung naman pagdikit ang pwede natin gamitin dito. Okay mga par, bali sa paglilinis natin, iniwalay ko na lang tong dalawang fan motor na to ng evaporator. So hindi ko na siya isa-separate dito sa motor, bali mamano-mano ilinisin ko na lang tong kanyang mga LC. And then ngayon dito sa ating mga evaporator at condenser, naglagay tayo ng mga pantakip muna, so para hindi pasukin ng tubig tong loob ng ating mga evaporator at saka ng condenser. Ayan. So pa-power spray natin siya ngayon para malinis, and then after natin i-power spray, tsaka tayo sasagawa ng flashing. Okay, linis muna tayo. Ayan mga par, bali natapos na natin linisin lahat. Nilatag lang muna natin dito para tuluyang matuyo. Ngayon pati itong mga nasa dual nya sa likod, nalinis na rin natin yan. Itong sa loob, ayan, nilinis na rin natin yan. Pati yung pinapasukan ng hangin doon sa ilalim, nalinis na rin natin. Pati yung sa likod, ito nalinis na rin natin yung mga parts dito na pinagkakabitan. Ayan,
So, itong mga socket, nalinis na rin natin. Ngayon, ito, nalinis na rin natin yan. Okay. So, pag natuyo na yon at okay na, magpa-flashing na tayo. At ngayon, nabili na natin yung mga kailangan natin. So, ito yung mga flashing natin. Ito yung compressor oil, dalawang expansion valve. Ayan. Tapos napakarga na rin natin yung ating tangke ng refrigerant. Ito ang ating receiver dryer. Ngayon pa, magsasagawa na tayo ng flashing. Ayan, tingnan natin kung gaano karami yung makukuha natin. Okay, game na. Ayan mga par, malinaw na yung pinaka natin flashing natin. So yung una, pangalawa talagang ano siya, marumi. So ito, ayan, maitim. Then yung pangatlo natin, malinaw na siya, okay na yan. Ayan, malinis na yan. So ganun din yung gagawin natin doon sa isa na yon. Yan, tsaka sa condenser. And then yung sa mga line sa loob, mabugahan lang natin yon at maparaanan lang, mailabas lang, okay na yan. Ito mga par, bali yung sa part ng condenser, ito wait lang, pangalawa na siya pero maitim pa din, oh. So tingin ko mga 3 o 4 pa to. Yan, pangalawa na natin yan. So maitim pa rin, pero mas maitim yung nauna. Ngayon medyo pumuti-puti na siya dyan. Okay, so tirahin pa natin hanggang sa pumuti siya. So wala naman siyang bara, okay naman, bubuga naman na maayos. Kailangan lang natin malinis ng gusto. Okay. Ayan mga par, luminaw na siya. Bali 5. So 5 salin tayo ng flashing. And then ito yung mga nakuha natin sa evaporator and condenser na yan. Okay, so doon na natin yung mga linya na ngayon doon sa yung mga lines na doon sa loob ng sakyan. Okay, bali tapos na natin i-flashing tong evaporator and condenser. Ngayon lilipat na tayo sa loob. So una nating ipa-flashing is itong harap. Ayan, yung mga linya na yan na ano. So bubugahan natin ngayon yan. Tapos sunod itong nasa likod na. Okay, simulan natin.
Okay mga par, bali na-flash na natin sa unahan. At ito, ayan, diyan sa ilalim tumapon. So papunta sa linya ng compressor. So diyan lumusot yung mga dumi. Ayan yung tap. Yung nakikita niyo mga liquid na yan, yan yung pinaka ibinuga niyang dumi. So hindi natin siya sinahod kasi tatapon naman din siya. Tsaka hindi naman siya ganun katulad sa mga evaporator na pumopondo sa ilalim. And then nung sa high side naman, eto, dito naman tumapon sa kabila, yung sa high side. So dyan tumapon. Okay, so tapos na tayo dito sa unahan. Ngayon dito naman tayo sa likod. Okay, simulan natin. Mga par, bali sa huling buga natin, so nakailang flashing tayo. Okay, bali sa huling buga natin, ito yung resulta. So yan, malinis na yung lumalabas dito sa ilalim. So nalisan natin yung mga linya niya, pati yung galing sa taas, yan din bumabagsak. So nalinis na rin natin. So okay na to. Ayan mga pabali, bago natin assemblein yung ating mga nalinis na at na flashing na rin, idikit muna natin tong mga plastic na nabiyak na to. Yan. So ikakabit muna natin yung mga yan dito. Yan. So malulutong na kasi itong mga parte ng plastic na to, kaya assemble natin. So gagamitin natin siya ng pandikit na yon para mapatuyo natin, and then saka natin assemblein. Okay. Yan mga par, bali nadikitan natin siya. Pinatutuyo na lang natin siya dyan sa medyo araw na pwesto. Yan, bago natin assemblein para mas matibay siya at makunat bago natin itumbilin. Okay. Okay mga par, bali ngayon assemblein na natin yung mga evaporator para isalpak na natin sa harapan tsaka sa likod. So, simulan na natin. Okay na. Tapos na natin itong sa harapan. So, naibalik na rin natin siya, yung mga wiring niya, yung fan motor niya, tapos pinalitan na rin natin siya ng insulating tape para walang singaw. Yan. So okay na to. Then sunod natin yung isa. So ganun din naman yung prosesong ginawa natin kung paano natin parehas lang naman siya, magkaiba lang sila ng laki. Okay, assemble natin yung isa, and then salpak na natin dito sa ating sasakyan. Okay mga par, bali natapos na natin assemblein lahat. Ito, sasampalan natin dyan sa unahan. Ito yung pangunahan natin na evaporator. Yung ating condenser, ipapasok na rin natin dyan sa ilalim. Ito, assemblein na rin natin. At yun, okay na rin, na-assemble na rin natin. Iakit na natin siya dyan sa taas. Okay, so installation na muna tayo. Naikabit na natin itong nasa ilalim. Ayan. Bali hindi mo natin to babalutan ng self-adhesive o yung ating insulator na kasi liligtas pa natin yan. So titingnan muna natin dyan sa part na yan kung may singaw yung mga fittings natin. So tapos tayo dyan, and then next dito na tayo sa condenser muna. So yan yung condenser. Ngayon preparasyon natin, ito yung bagong receiver dryer natin. Ayan. So ito yung luma, nilipat lang natin yung pressure switch dito sa bago. Ngayon ito, ano na to, tapon ito, marumi na to. So may mga ribaba na rin sa loob to. So ayan, kabitan natin to. So ito naman. Okay mga par, bali naikabit na natin tong condenser. Ayan, nakabit na siya. And then naikabit na rin natin tong bagong receiver dryer. Ayan siya. Nakakabit na rin yung mga linya niya.
Okay? And then next natin is yung evaporator naman sa likod. So, kabit na rin natin. Ayan mga par, bali naikabit na rin natin tong evaporator sa likod. Okay. Ayan siya. Medyo madilim na dito sa likod. Okay. Ayan, nakakabit na siya. Pati yung mga linya. Okay, bali naka-open lang din tong likod na to. So, hanggat hindi tayo preparasyon yan para sa pagliligtas natin para malaman natin kung may singaw bago natin siya lagyan ng salt adhesive na insulator, tsaka bago natin idikit itong mismong sensor ng expansion valve dito. Yan. So hayaan lang muna natin siyang bukas pati na doon sa unahan, and then ngayon last yung ating compressor naman. Okay mga paro, bali ito yung bagong compressor na ilalagay natin. So yan, so parehas po yan, 15C compressor. Yan. So ang original po talaga nakalagay dito sa ating L3 na to is yung mga Mitsubishi na QS90. So ngayon ito kasi converted na to ng 15C. Yan. So nakakuha naman tayo ng panibagong compressor. Magkaiba lang siya ng brand. Ito kasi nabili natin, Denso. Ayan siya. Okay. I-check natin yung langis nito. I-compression test ko din bago natin ilagay. Okay. Okay mga pal, bali compression test natin itong compressor. Tingnan natin kung okay ang pressure niya. Ito kasi totally wala na to. Ayan. Wala. So ito yung bago. Subukan natin. Ayan, malakas. Ayan. Ito yung suction niya. Yung malakas. Tapos ito yung pabuga. Yun. Yan. Yan ang pinagkaiba niyan. Hindi mo siya, mayroon siyang pressure dito kapag iniikot mo, pag tinatakpan mo isang butas niyan. Unlike dito, pag tinakpan mo siya, ngayon o. So wala na. Meron na talagang bumitaw dito. Okay. At yan mga par, tapos na natin palitan ng langis. So din rin natin yung lumang yung stock na langis na nakalagay sa kanya, tapos pinalitan natin siya ng bagong langis. So yan, ngayon i-install natin siya dun sa ilalim. Okay, ayan mga par, bali na-install na natin yung compressor. Ayan siya. So naikabit natin pati yung mga linya sa taas, nakakabit na rin yan. Ayan, pati yung belt, naibalik na natin yung belt nya. So ngayon magkasagwa naman tayo ng leak test. Tingnan natin kung overall sa kanyang system wala namang singaw. So kung wala namang singaw, magpuproceed tayo sa vacuum and charging na ng refrigerant. Okay. Bali nakapag-load na tayo ng pressure sa pagli-leak test. Bali nag-load tayo ng ayan, eksaktong 200 PSI. Yan, dito sa ating high pressure. Ito ang ginagamit natin pagka maglilig test tayo. So yan, naka-stable pa naman din yung kamay sa 200. So obserbahan natin yan. Siguro bigyan natin ng mga 15 to 30 minutes. Hayaan lang muna natin siya dyan.
At ngayon kung sakaling bababa siya sa loob ng 15 minutes o mahigit pa, malamang merong singaw sa ating mga line. So ngayon, kalulod pa lang natin, nag-abang na rin tayo dito ng ating panglagay na bula kung sakaling bumaba yung kamay niya. So observe muna natin. Okay. Ayan mga par, bali 30 minutes na yung nakalipas mula kanina. Mukhang okay yan, wala nang chance ang bumaba to. So good na yung mga line natin, walang singaw doon sa mga ginawa natin. So hindi na natin kailangang sagawa pa ng bubble testing kasi sa loob ng 30 minuto wala namang pagbabago yung kamay. So ngayon magbabacuum naman tayo, so tatanggalin muna natin itong pressure na to. So good na to, yung line natin, and then after natin mag-vacuum, maglo-load na tayo ng refrigerant. Okay? Ngayon mga par, tapos na tayong mag-leak test and na-vacuum na rin natin gamit din tong ating portable, improvise compressor. Okay, so na-vacuum na natin. Ngayon naka-ready na yung ating refrigerant. So dito po sa makina, okay, naibalik na natin yung battery. Yan, nakakabit na. Tapos itong ating pump. So naibalik na rin natin itong fuel pump natin kasi hindi natin siya makapaandar kung wala yung fuel pump na. And then sandali, sa kabila, ayan, nalagyan na rin natin siya ng mga adhesive para sa mga tubig na possible na tumulo. And then sa loob, and then dito, ayan, nasilyado na rin natin siya. So ngayon, bago natin ibalik yung cover niya, ito, so i-check muna natin yung lamig niya. So magte-test tayo, maglo-load na tayo ng freon, ng refrigerant, sorry. Ayan mga par, kasalukuyan tayong naglo-load ngayon na refrigerant. Naglagay lang tayo ng konti para gumana yung pressure switch natin. At ngayon, yan natin sa ilalim. Ayan, nagpa-function ng ating compressor ngayon. So, ituloy natin ngayon yung mga linya niya kung gagamit na. Kasi nakapag-load naman tayo ng konting refrigerant. So dito sa low side, yung tube niya, ayan, hindi pa ganun kalamig. So magdadagdag pa tayo. And then yung mga fan niya, ayan, magana na. And then dito sa loob, ayan, gumagana na rin yung mga fan niya. Pati yung sa likod, gumagana na rin yan. Okay, so maglo-load na tayo ng freon. Babalikan ko kayo, tapos i-test natin yung lamig niya kung hanggang saan. Kaya tamang-tama po yung paglo-load natin. Tirik na tirik ang araw ngayon. Guys, ngayon dito sa labas meron tayong temperature na 35 degrees. So mainit ngayon. Tapos ngayon nakapag-load na tayo ng medyo marami-rami na. Nag-automatic na siya mga par. Ayan. Ayan o, good siya. Ngayon, on engage po, meron tayong reading na 30 plus. Almost, wala pang 40 yan, malayo. Tapos meron tayong high side na 160 or 170. Ayan, nag-automatic po siya ngayon. So, ang thermostat natin is halos kalahati lang dyan. Ngayon, itong ating thermometer is 30, ayan, magpo-40 na, so mainit dito sa labas. Ngayon susubukan natin siya ipasok doon sa loob. Tingnan natin kung hanggang saan bababa. So panay na ang automatic, pero hindi pa kumpleto ang refrigerant niyan. Pero ngayon dito sa loob malamig na rin po. Ayan. So malakas lang bumomba ngayon yung bago nating compressor.
So sasalang natin tong ating thermometer dito. Tingnan natin kung hanggang saan ba ang reading. Ayan mga par, bali tingin ko okay na ang load natin ng refrigerant. Kasi panay na ang automatic niya. Tapos check natin sa loob mamaya kung ano yung temperature niya. Saan nilagay natin. So sa ngayon meron tayong reading na below 40. Below 40 sa low side. Sa high side meron tayong 150 or 160. Yan. Tapos kung mapapansin nyo, ayan, tulo na ng tulo yung tubig. So indication niya na maganda na yung lamig niya. Tapos lagi siyang nag-automatic sa gantong katiring ka ng araw. So yan. Tapos tingnan natin yung temperature sa loob. Okay. Ayan mga par. 10. So malamig po. Ayan. Nakakuha tayo ng 10. Makakata ng konti pag nag-automatic siya pero malamig na po ito. Ngayon sa likod, ganun din. So okay naman na yung lamig niya sa likod. Ayan. So yan natin yan. Isasarado natin mamaya yan. Okay, goods na to mga par. Bali, observe na lang natin to. Ibabiyahe natin. Titignan natin kung ano ang performance siya sa mabiyahe niya. Okay na to. At yan mga par, sana nakatulong muli ang aking video ito sa pag-ayos natin o pag-troubleshoot natin ng problema ng air condition at ng sasakyan natin. Bali, kung nagustuhan niyo po ang aking video, muli, subscribe po ang aking YouTube channel. Hanggang dito lang po. Thank you and God bless you all.